Bali, magiging ganyan pala ang fitment niya mga boss. Ayan. At hindi rin naman saya dun sa ating gas tank. Ayan, may clearance pa naman. Good day mga boss, welcome na naman dito sa ating panibagong video. For today's video mga boss, magpapalit na tayo ng carb ni Yuri. Dahil lagi tayong na-overflowhan mga boss pag nilalabas natin si Yuri. So yun, masakit na ang ulo natin sa isa, gagawin na natin dalawa. Yan, magkakabit tayo ng dual carb mga boss kay Yuri. So yun, bago pala natin simulan tong ating video, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe at hit na rin ang notification bell para lagi ka updated sa ating mga upload, at pa-follow na rin mga boss sa ating page sa Facebook. Ito pala yung mga gagamitin natin mga boss. Bali na testing ko na rin naman to kahapon. Ito pala yung dual carb na gagamitin natin. Bali diaphragm type pala siya mga boss. At sadyang magka-kambal na rin siya. Ayan. Nabili pala natin to sa Shopee sa halagang 2,200 pesos mga boss. Ayan. Ito yung idle. At dito yung ating lagayan ng cable, yung ating throttle. Ayan. Kung magtatanong pala kayo mga boss kung pang anong carb ito, ito nga pala yung carb ng Honda Rebel mga boss. Ayan. Round slide na diaphragm type. At meron na rin pala siyang kasamang jettings mga boss. Dito pala sa box, ang kasama niya may dalawang hose. Tapos itong may filter. Saka isa pang filter na malaki. Meron na rin pala siyang kasamang dalawang jettings na extra. Main jet, tapos yung needle. At nga pala dito sa ating intake manifold mga boss na customized, bali DIY lang pala natin to ginawa nung Holy Week. Ayan, 3 elbow yung nagamit ko dito mga boss, na ang size is 1 1/4 na elbow, tapos dinugtungan na lang natin dito ng straight yung makapal. Ayan. Saka dito sa dulo dinugtungan natin ng mga 1 pulgada para mapasok dun sa ating manifold na rubber. Bali pinabapping ko na rin pala to kanina, kaya ikakabit na lang to natin ngayon. Ayan, ganyan pala itsura mga boss. Ang next naman natin is itong rubber. Nabili ko pala to mga boss, kada isa is yung 150 dito sa motor shop lang. Sa amin 150 kada isa. Ito natin yung magagamit sa ating carb. Ganyan. At itong ating intake manifold na stainless. Bali ganyan pala siya mga boss. At nagbili na rin pala ako sa Shopee ng mga clamp na stainless. Then natripan ko na may rainbow pa. Meron na rin pala tayong velocity cap. Sa tingin ko hindi ko kakasya kasi masyadong malaki yung bunganga niya. Nagbabanggaan sila. Ito pala mga boss yung gagamitin natin na hose. Dahil lagi tayo na-hassle sa fuel hose kasi tumitigas o kaya naman nabubutas. Pumili na tayo ng magandang klase na hose. Itong Phyto. Ayan. At ito yung gagamitin natin na pang-decorate doon sa ating carb. Bali, nakalas ko na rin pala yung mga fairings ni Yuri. Ayan. Para wala nang abala pag kabit natin ng ating intake manifold sa kanong carb. Para dire-diretso na lang din yung ating video. Tanggalin na rin pala natin mga boss yung ating carb. Tanggalin muna natin una yung ating fuel hose.
Lagyan lang natin ng takip na bolt para hindi mag-leak yung ating fuel, di matapon. At next na rin natin yung ating carb. Ito palang gamit natin na pang daily na carb mga boss is yung ating Keihin na 30mm. Meron pala tayong video nito pag install nito mga boss. So hindi naging maganda ang feedback nito sa akin. Palagi nag-overflow. Hindi na pala natin tatanggalin tong manifold natin mga boss dito sa ating head. Ito rin yung gagamitin natin doon sa ating stainless. Bali ganito pala mga boss ang magiging itsura nito pag na-mount na natin. Ibay na siya. Bali magiging ganyan pala ang fitment niya mga boss. Ayan. At hindi rin naman saya dun sa ating gas tank. Kaya may clearance pa naman. At dito sa ating set mga boss, sabit siya pagtataas. Kaya babawas na lang siguro tayo dito. Kaya magwa-washer. Dito sa ating head, okay naman. Wala na siyang singaw. So yun, kabit na rin natin yung carb mga boss. Ayan na mga boss, naka-mount na yung ating carb. Bali mas tinaas-taasan ko pala yung kanyang setup mga boss kasi plano ko maglagay pa ng batok at magtabas na lang dito para mas malinis yung gawa natin. Yun, pwede na pala ito mag-andar. Pwede na pala natin ito paandarin mga boss. So wala tayong cable pa. At magpapalit pa rin pala tayo ng fuel line. Ayusin muna natin mga boss yung fuel line para mapa-start na rin natin to. At testing na natin kung aandar talaga. Ito yung ating Phyto na petrol pipe NBR Pro. Bali ito yung gagamitin nating fuel line. One meter pala ito mga boss. Napakalambot lang. Sana matibay naman to. Yan, goods na rin mga boss yung ating fuel line. Ayan, nakapaglagay na rin tayo ng filter. Dito napalitan na rin natin to mga boss. Ito yung ating dating gamit na matitigas na. Kunti na lang mabubutas na to. Ayan, napakaganda ng ating fuel hose. So lalagay na natin yung gas mga boss. Tapos titesting na natin kung aandar na to. Bali, tatanggalin ko po na pala mga boss yung set kasi tumatama dito pag binubuksan yung ating upuan mga boss. Ayan, gagawin pa natin yung paraan para hindi sumabit. Moment of truth na mga boss. Bali, nailagay na rin pala natin yung gas.
At ititest na rin pala natin kung aandar na siya mga boss. Alright, bali umandar na pala mga boss. Umandar na siya. May minor na kaagad mga boss. Bali wala pa pala tayong ginagalaw dito. Sa loob wala rin tayong ginagalaw mga boss. Inilagay lang natin muna. Hindi pa natin alam kung overfit na ba o nasa optimal na yung gas. Ayos, gumana. Yun na lang problema natin mga boss, itong sa ating set. Tapos yung sa fairings natin dito. Tatabas tayo mga boss. Medyo nagtataas baba pa yung ating idle. Itutono pa natin yan mga boss. Wala pa naman kasi tayong ginagalaw dyan. So yun, ikakabit ko muna pala mga boss yung fairings para makuha na natin kung saan tayo tatabas para dito. A few inches later. So yan mga boss, bali na ikabit na rin pala natin yung fairings. Natabasan na rin natin dito. Ayan. Kagkabilaan mga boss. Ayan, goods na. Bali ilalagay na lang natin yung mga bolts. Sheesh, napaka-pogi ng carb. At ito na lang ang poproblemahin natin mga boss, yung ating set. Pag binubuksan is natama dito. At yung ating cable, titingin tayo dun sa kaibigan natin mamaya mga boss kung mayroong cable. Yung mahaba na domino. Hindi kasi ito pwede mga boss. Hindi kasi pwede itong ating Daytona na cable. Ayan, maiksi siya mga boss. Dapat sa ilalim dadaan. Ayan, balikan ko na lang kayo mga boss. So yun mga boss, nailagay na rin pala natin yung set. Ayan, nag-adjust pala tayo dito sa bracket. Kaso sayad pa rin mga boss, kaya magpuputol na lang talaga tayo nito. Tatabasin na lang natin ito mga boss. At dito naman tayo sa throttle cable. Ito pala yung gagamitin kong throttle cable mga boss.
Itim sana yung maganda kasi wala tayong nakuha itim, kaya itong kulay white na lang. So yun, tanggalin ko muna pala mga boss itong ating throttle cable. So yun mga boss, goods na rin pala yung ating cable. Ayan. Bali dito pala natin pinadaan, tapos sa ilalim. Dito mga boss dumaan. Goods na rin yung ating cable mga boss. Kailangan pala talaga mga boss yung mahaba na cable kasi iikot na natin yan dun sa ilalim. Bali hindi pa rin pala natin na ilalagay yung ating velocity cap kasi may nagka-problema tayo mga boss, nagbanggaan. Ayan mga boss, bali nagka-problema, nagbanggaan yung mga labi. Kaya papabawasan na lang natin to mga boss dun sa machine shop para fit na fit siya. Ayan. At kung about sa performance naman mga boss, bali tinisting na rin pala natin sa kalsada. Puro hiyaw lang talaga yung makina mga boss, wala siyang takbo. Bali hagok lang talaga siya, kaya hindi siya ma-advise mga boss sa pang daily. Maganda lang talaga siya sa pang show at sa pang bombahan. Kaya yun, hindi ko siya ma-advise mga boss sa pang daily. Hindi naman maayos yung kanyang takbo. Siguro kung matutono ng maayos, yun, gaganda pa yung takbo niya. At sa gas mga boss, masyadong malakas talaga siya kaysa dun sa single. So yun, hanggang dito na lang pala ang video natin mga boss. Sana may nakuha kayong idea sa pagkabit natin ng dual carb. At abang-abangan na lang sa mga susunod nating i-upload. So yun, maraming salamat.